Hello po mga kapatid, magandang araw po ulit sa inyong lahat. Brother OG po, nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Nandito pa rin tayo sa numbers mga kapatid. Pero kagaya ng ginagawa natin, nananalangin tayo muna bago tayo mag-umpisa magbasa o mag-aral ng salita ng ating Diyos. Magsiyuko tayo. Yes Lord, Father God in heaven, maraming salamat na naman po sa araw na to dahil kami po ay makakarinig ng iyong mga salita, makakapagbasa at makakapag-aral o Diyos. Samahan mo po kami, buksan ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maunawaan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso. Samahan mo rin po ako Lord, turuan at gabayan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Lord, inaangkin ko na po at inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, welcome again sa aking channel. Diyan po mga kapatid sa bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Maraming salamat po mga kapatid. Kahapon mga kapatid, sinare ko sa inyo ang chapter 10 ng Numbers o bilang. Ngayon nandito na po tayo sa chapter 11 at ito po ay may pamagat na ang lugar na tinawag na Tabera. Sabi po dito sa chapter 11 verse 1, dahil sa hirap na dinaranas, nagreklamo ang mga Israelita. Dahil dito nagsalita si Yahweh at pinaulanan ng apoy ang isang bahagi ng kanilang kampo. Sa galit mga kapatid, dahil nga panay reklamo ng mga Israelita. Sabi dito, dahil dito nagalit si Yahweh at pinaulanan ng apoy ang isang bahagi ng kanilang kampo. Kaya nagmakaawa kay Moses ang mga Israelita at agad, sabi rito, at agad naman siyang dumulog kay Yahweh. Dininig naman siya at namatay ang apoy. At sabi dito, ang lugar na iyo'y tinawag nilang Tabera sapagkat sabi rito, nagliyab doon ang apoy mula kay Yahweh. Chapter 4 mga kapatid, at ito'y may pamagat na pumili si Moses ng 70 pinuno. Ang mga dayuhan, sabi dito, ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay ng mga Israelita ay nanabik sa dati nilang pagkain at sabi rito, nagaya sa kanila ang mga Israelita. Nagaya mga kapatid, no? Yung mga dayuhan nasabik sa dati nilang kinakain. Kaya sabi dito, nagaya sa kanila ang mga Israelita. Kaya nagreklamo na naman sila, sabi dito. Ang sabi nila, kailan pa ba tayo makakatikim ng karne? Mabuti pa sa Ehipto. Doon sabi rito, nahihingi lang ang isda at naalala ba ninyo ang pipino, pakwan, sibuyas, bawang at gulay na kinakain natin noon? Nanghihina na tayo ngayon. Walang makain dito kundi ang mga mana. Nagreklamo pa. May kinakain naman mga kapatid, pero nagreklamo pa sila ng mga panahon na yun. Ang mana ay parang buto ng kulantro at kakulay ng, sabi dito, bedelyo. Ito ang laging pinupulot ng mga tao. Ginigiling nila ito o binabayo kapag niluto ito sabi rito, lasang tinapay na sinangkapan ng langis. Ito'y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi, no? Pinapaulan talaga ng ating Diyos ng mana yung kanilang makakain. No? Kasama dito, sabi dito, kasama ng hamog na bumabagsak, sabi dito, kung gabi. Narinig ni Moses ang reklamo ng lahat ng sambayanan na nakatayo sa pintuan ng kanilang tolda. Nagalit ng labis si Yahweh, kaya
Sabi rito, nanlumo si Moses. Itinanong ni Moses kay Yahweh, bakit ninyo ako ginaganito? Anong ikinagagalit ninyo sa akin? Bakit ninyo ako binibigyan ng ganito kabigat na pasanin? Sabi ni Moses. Ako ba ang nagsilang sa kanila? Sabi rito. Aalagaan ko ba sila tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak? Sabi ni Moses. Sabi rito, hanggang makarating kami sa lupaing ipinangako ninyo sa aming mga ninuno. Sabi pa niya, ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganito karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaan mag-isa. Sabi rito, napakabigat ng pasaning ito para sa akin. Sabi rito, kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal. Yan ang sabi ni Moses, no, sa daing ng daing, reklamo ng reklamo ang mga tao. Kaya sabi niya, hindi ko kayo kayang alagaan mag-isa. Sabi niya ganun. Sabi pa nga niya dito, ulitin ko lang, kung ganito rin lamang ang gagawin niyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal. Verse 16, dahil dito sinabi ni Yahweh kay Moses, pumili ka ng 70 matatandang pinuno sa Israel. Sabi rito, iyong mga kinikilala na kanilang lipi at isama mo sa toldang tipan. Pagdating ninyo roon, sabi rito, bababa ako at makikipag-usap sa inyo, sabi ng ating Diyos. No, pumili ka at yung mga kinikilalang pinuno sa bawat lipi at pumunta kayo sa toldang tipanan at bababa ako, sabi ng ating Diyos. Ulitin ko itong verse 16, mga kapatid. Dahil dito sinabi ni Yahweh kay Moses, pumili ka ng 70 matatandang pinuno sa Israel. Iyon ang sabing ganito, matatandang pinuno sa Israel, yung mga kinikilalang, sabi rito, ng kanilang lipi at isama mo sa toldang tipan. Pagdating ninyo roon, bababa ako at makikipag-usap sa inyo. Sabi rito, babahagian ko sila ng espiritu ibibigay ko sa iyo upang makatulong mo sila. Sabihin mo naman sa buong bayan na ihanda nila ang kanilang mga sarili sapagkat bukas ay makakakain na sila ng karne. Tingnan mo yung pagmamahal, ano? Inalis na sa paghihirap sa Ehipto ang mga Israelita, binigyan naman ng makakain, inayos, naglakbay, sinamahan, no? Tinatakpan pa sila ng ulap para malimliman sila, mga kapatid, para walang init nung may apoy sila sa gabi. Ngayon nagrereklamo pa rin, mga kapatid, pero ano pa rin ang ginawa? Sige, pumili ka ng mga pinuno sa bawat lipi, sabing ganyan, at papuntahin mo sa toldang tipanan at bababa ako at makikipag-usap sa inyo, sabi niya. Tapos pinahanda niya ang mga tao at sinabi pa ng ating Diyos, bukas ay makakain na sila ng karne. Sabi dito, nagrereklamo na naman sila. Tinanong nila kung kailan. Sabi pa dito, pa sila makakakain ng karne. Sinabi pang mabuti pa sa Ehipto at marami silang pagkain, kaya bukas ibibigay ko sa kanila ang pagkain gusto nila. Sabi dito, hindi lamang para sa isa, 2, 5, 10, 20 araw ang ibibigay ko sa kanila, kundi para sa isang buong buwan. Laging ito ang kakainin nila hanggang sa magsawa sila at magkanta suka sa pagkain nito. Sapagkat itinakwil nila ako at sinabi pa nilang mabuti pang hindi na sila umalis sa Ehipto. No? Nagdamdam ang ating Diyos dito sa pananalita niya. Mga kapatid, sinasabi pa nila mabuti pang hindi sila umalis sa Ehipto. Mabuti pa sa Ehipto, marami nakakain. Kaya ito, bibigyan sila ng karne. Hindi lang pang isang araw, 2 araw, pang isang linggo, kundi buong isang buwan. Sabi pa ng ating Diyos, makakakain sila buong isang buwan hanggat gusto nila, hanggang magsawa sila, hanggang magkandasuka sila. At sabi pa dito sa huli, mga kapatid, sinabi pa nila nga mabuti pa hindi na sila umalis sa Ehipto. No? Sabi pa ng ating Diyos, sabi pa rito, tinakwil daw siya ng mga taong ito, mga kapatid.
Sabi rito sa verse 21, sumagot si Moses, lahat-lahat ng kasama ko ay 600,000 at sinabi kong bibigyan mo sila ng karne para sa isang buong buwan. Kahit na patayin ang lahat naming hayop o mahuli ang lahat ng isda sa dagat ay hindi sapat sa ganito karaming tao. 600,000 sila mga kapatid. Sinabi ni Yahweh, Moses, meron ba kayong hindi kayang gawin? Ngayon, sabi rito, ngayon di ipapakita ko sa iyo kung totoo o hindi ang aking sinasabi. Sabi ng ating Diyos. Kasi sabi ni Moses, paano yan gagawin? Kahit patay namin ang lahat naming hayop, hindi mapapakain ng ganong karaming tao. Sabi pa niya, kahit na maubos ang isda sa dagat, hindi pa rin daw makakakain ang mga tao. No? Wala siyang, dito pa lang, hindi siya nagtitiwala, wala siyang bilib sa kapangyarihan ng ating Diyos. Sinabi ni Yahweh, Moses, mayroon ba akong hindi, sabi rito, no? Ulitin ko lang tong verse 21. Sinabi ni Yahweh, Moses, mayroon ba akong hindi kayang gawin? Ngayon di ipapakita ko sa iyo kung totoo o hindi ang aking sinasabi. Lumakad na si Moses at binalita sa mga Israelita ang mga sinasabi ni Yahweh. Isinama niya ang 70 pinuno ng Israel at pinatayo sa paligid ng toldang tipan. Bumaba si Yahweh sa ulap at kinausap si Moses. Ang 70 matatandang pinuno ay binahagian nga niya ng espiritu tulad ng ibinigay niya kay Moses. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpropasiya mga kapatid, ngunit hindi na nila ito muling nagawa. 26, may naiwang 2 pinuno sa kampo. Sabi rito, Edad ang pangalan ng isa at Medad naman ang isa. Tinawag silang kasama ng 70 ngunit hindi sumama. Gayunpaman, binahagian din sila ng espiritu ni Yahweh kaya sila'y sabi dito, nagpahayag din tulad ng mga propeta sa loob ng kampo. No? Kahit hindi sumama, basta pinili kung ilan sila, pero nabahagian pa rin kahit hindi sumunod dun. Hindi nagpunta sa toldang tipanan mga kapatid. Nakita pala sila ng isang binata at napatakbo itong nagpunta kay Moses. Sinabi niya, si Edad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito sinabi ni Joshua na anak ni Nun at lingkod ni Moses, bakit di po ninyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moses, nangangamba ka bang ako'y mabawasan ng karangalan? Gusto ko nga maging propeta at mapuspos ng espiritu ni Yahweh ang lahat ng mga Israelita. Si Moses at ang 70 pinuno ng Israel ay nagbalik na sa kampo. At verse 31, nagpadala ng napakaraming pugo si Yahweh. Si Yahweh ay nagpadala ng hanging may taglay na lakas. Sabi dito, laksa-laksang pugo mula sa kabila ng dagat. Ang mga ito'y nagliliparan sa paligid ng kampo. 1 metro lang ang taas ng kanilang lipad mula sa lupa, 1 metro lang. So, pwede talaga mahuli mga kapatid, no? At ang lawak ay 1 araw, sabi rito. At ang lawak ng 1 araw na, sabi rito, lalakarin sa kabi-kabilang kampo. Lumabas, sabi rito, ng kampo ang mga Israelita at nanghuli ng pugo hanggang kinabukasan. Ang sabi rito, ang pinakakaunting nahuli ng isang tao ay aabot sa 10 malaking sisidlan. Isang tao na puno niya yung isang malaking 10 malaking sisidlan. Mga kapatid, ang isang tao aabot sa 10 malaking sisidlan. Ang mga ito ay binilad nila sa paligid ng kampo, ngunit bago pa lamang nila ito kinakagat, ibinuhos na ni Yahweh ang, sabi dito, ang kawang kanyang galit sa mga Israelita at siya ay nagpadala ng isang kakilakilabot na salot. Sabi dito, ang lugar na iyon ay tinawag na sabi dito, Kibrot Hataava, sapagkat doon, sabi dito, nailibing ang mga taong naging hayok sa karne. Mula roon, nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang sa Hazerot, mga kapatid. No? Kinakagat pa lang nila yung karning yun, nagalit na ang ating Diyos. Nagpadala ng isang salot. At
At maraming namatay. Sabi nga dito, namatay yung mga hayok sa karne, sa galit ng ating Diyos. Bakit nagsasalita pa kayo ng ganyan? Kumakain naman kayo, no? Pinalaya ko naman kayo, ginagabayan ko kayo, binibigyan ko yung maiinom ng pagkain, di ba? Protektado ko kayo. Bakit nagrereklamo pa kayo? Kaya sa galit ng ating Diyos, nagpadala ng pugo, ng laksa-laksang pugo, mga kapatid, at hinuli nila sa isang tao. 10 sisig lang malaki raw ang napuno. Isang tao pa lang yun, mga kapatid. Gaano karami yun? At sabi siguro, nang ibilad yun at iluluto na, nakakagatin pa lang, nagpadala na ng salot ang ating Diyos. At marami ngang namatay. At dito sinabi, namatay ang mga taong hayok sa karne. Amen and amen. At yan po ang katapusan ng chapter 11. Mga kapatid, dito binanggit nga, no, reklamo ng reklamo mga tao. Daing ng daing ang mga tao. May nakakain naman. Guided naman ng ating Diyos. Protektado ng ating Diyos. Pero, eto lang ba? Wala bang karne? Dati doon, may gulay, may prutas, mga ganyan, mga kapatid. Ang reklamo sa Ehipto. Siyempre, nakakasama ng loob. Kahit sa atin gawin yun, halika sumama kayo sa akin. Sagot ko na lahat. Pakainin ko kayo. Samahan ko kayo. Dito kayo matulog. Di ba halimbawa ganyan, mga kapatid. Tapos maririnig mo mga ilang araw nagrereklamo na uwi na tayo. Kasi mas masarap ang kinakain natin dito. Ay doon kesa dito. Hindi na lang magpasalamat sa kung anong binibigay, di ba mga kapatid? Dapat maging ganun tayo. Maging kontento tayo sa ating buhay, lalo-lalo na sa binibigay ng ating Diyos, mga kapatid. Huwag tayo reklamo na reklamo sa nangyayari sa atin. Oo, marami natatakot, walang trabaho, pero nandito pa rin tayo. May mga nagbibigay pa rin. Biyaya, di ba mga kapatid? Pera, pagkain, nandyan ang bigas, tinapay, pang-ulam. Meron pa rin mga kapatid tayo natatanggap. Huwag tayong reklamo ng reklamo. Baka magaya tayo dito sa galit ng ating Diyos. Kakainin mo pa lang ang pagkain binigay sa iyo. Di ba? Kaya ipagpasalamat natin lahat ang binibigay sa atin ng ating Diyos. Konti man yan, marami man yan, ipagpasalamat natin sa ating Diyos ang lahat ng biyayang binibigay niya sa atin. Yan po ang tinuturo sa atin ngayon. Matuto tayong makontento, mga kapatid. Sa lahat ng bagay, hindi lang sa pagkain. Sa lahat ng bagay, makontento po tayo. Yan po ang tinuturo sa atin ng ating Diyos ngayon. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa iyo, mga kapatid. Sa inyong lahat dyan, na handa pa rin makinig palagi ng salita ng ating Diyos. Salamat muli, mga kapatid. At tayo po ay mananalangin. Samahan niyo po ako magpasalamat sa ating Diyos sa mga natatanggap natin. Araw-araw, pagkain, magagandang bagay, kalakasan, kagalingan, kaayusan. Lahat ay galing sa ating Diyos. Magsiyo ko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita na tinuturo mo na naman sa bawat isa, lalo-lalo na po sa akin, ang sumunod sa iyo, ang matutong makontento sa anong bagay na meron kami. Matutong magpasalamat. Huwag magreklamo na magreklamo. Yan po ang tinuturo mo sa akin at sa aming lahat. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat po sa paalala na naman yan. Alam ko po ang aking mga kapatid na nakikinig ngayon. Alam ko pong sumusunod sila sa iyo. At alam ko po na nakukontento sila sa biyaya, Lord, na ipinagkakaloob mo sa kanila at sa amin lahat. Kaya kami pong lahat ay nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa lahat ng biyayang binibigay mo po sa amin. Kalakasan, pagkain, kaligtasan, proteksyon. Salamat po. At sa pag-ibig mo po na hindi nagbabago sa amin lahat. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And I claim it, we claim it, Father God, na magiging maayos na rin ang aming mga buhay, ang aming mga lugar, aming mga pamilya, ang bawat bansa, at ang buong daigdig. In Jesus' name ay magiging maayos, masaya, masigla mga tao, walang karamdaman, walang virus in Jesus' name, walang nagugutom, at lahat ay magtatagumpay dahil po sa inyong pag-ibig sa amin lahat. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus.
Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Lord, sa katagumpayan ng aming mga buhay at ang laban na to ay matatapos na, Lord, dahil ito'y tinapos mo na. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sa lahat-lahat, Lord, salamat po muli sa lakas ng loob, talino at sipag na ipinagkakaloob mo sa mga pastors, bishop, leader na patuloy na naglilingkod sa iyo. Sa akin, Lord, kahit sa simpleng paraan, nakakapag-share po ako dahil po yan sa inyong kapangyarihan. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain. Sa iyo lamang, O Diyos, ang pinakamakataas na papurit pagsamba. Lord, pinupuri ka namin, sinasamba at dinadakila. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po, Amen. Salamat sa ating Diyos at salamat po sa inyong lahat. Salamat po. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Salamat po.